Hello mga kabarangay, kamusta? Ito, ah, siguro, hindi ko alam kung paano ako magsisimulang magsalita eh. Hindi ko naman kasi na dapat share pa to kasi masyado ng private, diba? Kaya lang talagang masyadong naninikip talaga yung dibdib ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa inyo dyan, yung mga pasensya na yung mga dati ko ng mga kabarangay dyan, o di naman kayo mga ka-sister at brother ko dyan, nagtataka kayo kung bakit napakadalang ko ng mag-upload o di naman kaya mag-live. Pinipilit ko kasing ayusin. Kasi nga, ayoko naman sumuko ng ganun-ganun lang, di ba? Unang-una, pamilya ako, may anak ako. Sa akin pa umaasa yung pamilya ko. So talagang inaayos ko. Ayokong umabot sa ganito. Yun nga. Nagdesisyon na lang ako na umuwi at yun din naman yung desisyon ng broker ko, umuwi muna ako. Yes, mga kabarangay. Yes, guys. Mapapauwi ako sa wala sa oras. Itong pag-uwi ko na to, mixed emotion to. Masaya kasi makasama ko yung anak ko. Tsaka ang magulang ko, mahal ko sa buhay. Malungkot kasi wala na akong trabaho. Alam ko naman hindi katapusan ng mundo. Kaya lang syempre, di ba? Kung ilang buwan, syempre mababakante. Magpapasukan pa naman. So yun nga, ikwento ko lang sa inyo habang hinihintay ko yung broker ko. Kasi maya mga 2, usundin niya na ako. At yung passport ko, ito rin yung ticket ko. Pacific lang yung sasakyan ko kasi para mas mura. Mga 9 o 10. Pasensya na nakabarangay kung hindi nyo ko maintindihan. Talaga maitago eh. Nahiya nga ako, hindi ko na sana sa inyo i-share. Kaya lang, ang bigat. Parang sa isang iglap, nawala lahat yung pagsisikap ko. Hindi pa alam kung ano sabihin ko. Ito, naayos ko na yung mga gamit ko. Ito, hintayin ko na lang yung broker ko. So, sasabihin ko na rin sa inyo para, di ba, naibuhos ko na rin. Kasi wala naman din ako dito mapagsabihan o di naman kaya mapagbuhusan. Ayoko naman din na umiyak o magsabi ng sama ng loob sa mga magulang ko, lalo sa anak ko. Basta sinabi ko lang na nagbabakasyon ako kasi 1 year na rin ako dito sa bago ko na to. So, ganun talaga dito sa Taiwan, pag 1 year pwede ka magbakasyon, pero hindi nila alam na wala na akong trabaho. So, yun nga. Dito kasi, mga kabarangay, kumbaga sa atin November 1, di ba, is yun yung mga araw ng mga kaluluwang mga soul. So dito April. So maraming niluto, marami kaming nilutong kanin, mga gano, mga ulam. So hindi naman, di ba pwede naman kainin yun, ilagay lang sa ref. Tapos pwede na siyang kainin. 3 kasi yung anak niya, yung inaalagaan ko na to. Yung isa, yung panganay, nakatira sa Kaohsiung, umuwi din yun. Yung bunso, yung pangalawang babae, umuwi din siya. So, itong bunso, katabi lang namin siya ng bahay. Bali, 2 bahay to, kanya yung isa. Yung bunso talaga, mga kabarangay, ang problema ko dito. Sa araw-araw talaga na ginawa naman ng 1 taon ako dito, lagi niya talaga akong binubulyawan. Tinitiis ko naman yun.
Kasi nga para sa pamilya ko. One time, maraming sabi nung matanda yung nanay niya. Natatanda niyo yung galing kami na masyal kami. Kung napano niya, in-upload ko rin yun. So, nung umuwi kami dito, umuwi na rin yung kapatid niya lalaki. Yung panganay, yung nagpasyal sa amin nung nanay niya. Tapos, umuwi na rin yung babae. So, 3 na lang kami kakain. Sabi ng nanay niya, huwag na daw ako magsaing. Yung tira na lang daw ang kainin. Okay lang naman yun, diba? Kasi nilagay naman sa ref. Tapos yung ulam, ang dami kasi. So, iinit-initin na lang. Wala namang masama dun kasi nung umaga lang naman yung niluto. Tsaka inalay. Malinis naman yun. Tapos kinagabihan. Kasi nga, namasyal kami. Pagkatapos magdasal, namasyal. Tapos yung hapon. Hapon na kami dumating. Sabi ng matanda, 3 lang naman tayo kakain. Umalis na yung panganay niyang anak. Umalis na rin yung pangalawa. 3 na lang kami. Ako, tsaka yung alaga ko. Tapos ito nga, itong bunso. So, hindi na ako magsasaing. Tsaka hindi na magluluto ng panibago. Yung tira na lang, yun na lang initin. Yun na nga, ininit ko na nga. Yung kakain na kami. Alam nyo, barangay. Tinapon niya. Tinapon niya sa harap. Pasensya na sa ingay. Tinapon niya sa harap ko. Gusto sabihin sana nung alaga ko na inutos niya sa akin yun na wag na magluto, na initin na lang. Kaya lang piniga ko yung binti niya kasi magkatabi kami sa limesa. Ibig ko sabihin, wag na siyang magsalita. Para sa akin na lang magkalit. Kasi kung aawain niya yung nanay niya, madalas niya kasi ginagawa yun, lalo pag hindi niya gusto yung ulam. Yung nanay niya yung binubulyawan niya. So, inaako ko na lang. Kasi natatakot din ako baka mapano yung matanda. 83 na yung alaga ko. So, hindi na ganun kaano yung loob niya. Baka mamaya masyak siya o mapano ba siya. So, pinigil ko siya. Naakuin ko na lang. Yun. Lagi siya sa harap ko. Sinabihan niya ako nung... Alam niyo mga barangay, kung hindi mo kasi naiintindihan yung salita ng Taiwanese o ng Chinese, okay lang, di ba? Labas, pasok dito, labas dito. Kasi okay lang, hindi mo naiintindihan. Kaya lang, pag naiintindihan mo yung sinasabi, ang sakit. Mas maganda pa nga yung hindi mo naiintindihan kasi okay lang. Pero yung naiintindihan mo kung ano yung sinasabi niya, masakit talaga. Yung sinabi niya na, ikaw kumain yan. Total, patay gutom ka naman. Kaya kong tiisin yun. Pero yung idamay niya, laitin niya pamilya ko. Dahil sa kanila na yun. Doon talaga ako sumabog. Ilain niya pamilya ko. Ilain niya buong pagkatao ko. Laitin niya ako, okay lang. Tanggap ko. Kung na siya masaya, kaya lang mga kabarangay. Pati pamilya ko, nanay ko, tatay ko na nananahimik. Nilain niya rin. Hindi ko na talaga kaya yun. Kaya, yun. Nakapagsalita rin ako sa kanya. Hindi ko talaga nabigilan. Nagpintig yung tinga ko. Nung narinig ko yun, nanilain niya yung pamilya ko. Alam din naman kasi talaga ng nanay tatay ko na hindi talaga kami magkasundo nung bunsong anak ng alaga ko. Sabi nila, kung hindi mo kaya tiisin, umuwi ka na lang. Kaysa yung gaganyan-ganyanin ka nila. Ayun nga, napag-desisyonan ng magpakar ko at mga kapatid niya na. Yun nga, sabi ko, uwi na lang ako. Sabi ng mga kapatid niya, huwag na, pagpasyensya mo na. Kaya lang hindi. Ang hirap talaga. Umaba naman ang pasyensya ko. 1 taon ko naman hinintay yun na
maging okay yung ugali niya, pero hindi. The more na pinagbibigyan ko siya, hinahayaan ko siya, dumating na sa punto na pati magulang ko pinait niya na hindi ko talaga kaya yun. Kaya yun, ito namang hindi ako nakakapag-upload, hindi ako nakakapag-LS. Parang nawalan ako ng gana kasi nga ganun nga yung nangyari. Pagpasensya niyo na mga kabarangay kung masyadong drama ang makikita niyo ngayon. So yun na nga, okay lang siguro yun kasi may ipon naman ako. So siguro mag-ano na lang kami ng konting negosyo, tapos mag-apply ulit, diba? Kaya kayo mga OFW, mag-ipon kayo kasi hindi nyo naman masasabi kung hanggang kailan, diba? O kaya kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, sa totoo lang. Kasi meron akong anak na nag-aaral, high school na siya. Kaya siya naman, barangay, talagang mas maluwag kasi ngayon kasi at least naibuhos ko na kung anong meron dito tsaka dito. Ang hirap talaga. So, ito nga, okay na, hintayin ko na lang. So, sana mga kabarangay, patuloy niya pa rin ako supportahan kahit nasa Pinas na ako. Yun nga, masasabi ko lang, tayo mga OFW, mag-iipon tayo ng pera. Kung tayong gastos ng gastos kasi hindi natin alam kung hanggang saan o anong mangyayari. Dumating na sa punto yung sitwasyon ko sa inyo, at least may konting ipon, diba? Lalo na kung mother na kayo, nakatulad ko, at sa inyo pa maasa yung pamilya nyo, kailangan nyo talagang mag-ipon. So, dito na lang. Maraming salamat, mga kabarangay. Sana suportahan niyo pa rin ako. Kahit prank to. Mga kabarangay. Isa prank. Yes, hinabol ko lang naman to. Diba? April month ngayon. So, April Fools. Tingnan nyo, magkakatapusan na nga yung April. Hindi ko pa to nagagawa. Ayan o. Ano na ba ngayon? Pasensya na mga kabarangay. Nakiuso lang. Walang magagawa. Ganun talaga yung vlogger. Nagbablog tayo. So, kailangan ko ano yung mga uso. Yun ang sabihin natin. Pero talaga, iyak yun na. Luha talaga yun. Yun ang talent ko mga kabarangay. Kasi nga, nag-workshop ako nung high school ako. So, ito yung talent ko. Mabilis ako talaga lumuha. Mga kabarangay, pasensya na. May pupunta at may aalis ba? Nakachinelas lang. Nakachinelas lang ako. Ayan o. Ito nga, hirap na hirap akong ibabato sa kwarto namin. Tinanong pa ako ng alaga ko anong gagawin ko niya. Akala niya mag-TPMP na ako. Sabi ko, magdadrama lang ako sa camera. O, ayan o. Walang naman yan. Isang jacket ang nilagay ko dyan. Tapos ngayon, April na, magkakatapusan na. Tapos, di ba? Inabol ko lang tong April Fools na, April Fools na. Pasensya na ako. Ay, yes! Sana supportahan nyo pa rin ako. At kung talaga na-prank ko kayo at gusto nyo makagante, i-share nyo na tong video ko na to. At syempre, kung ikaw na nanonood ay hindi ka pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe ka na kasi marami pa tayong kalokohan na gagawin. Yes, mga kabarangay, itong ang bagong tahanan. Nag-isip pa ako talaga, ha? Nasal TV Vlog. Yes, ito na ang bagong channel ng inyong lingkod, mga kabarangay. Ito pa rin ang inyong kapitanan, Locaret. Kung na-prank ko kayo at nagustuhan nyo ang prank nyo, ayan, natutuyo talamunan ko kay Iya. Alam nyo ba, kahapon ko pa ito iniisip. Hindi, nung isang linggo pa actually, kaya sinasadya kong hindi mag-upload.
Ganun kasi parang effective man lang, di ba mga kabarangay? Pero yung luha ko na yun, totoo yun mga kabarangay. Yan ang isang talent ko. So, yes, kung nag-enjoy kayo at na-prank ko kayo, mag-like na kayo mga kabarangay. At syempre kung hindi nyo naman gusto para maging balance ang mundo, edi mag-dislike kayo kung gusto nyo. Bahala kayo, free kayo mga kabarangay. At kung ikaw na yung nanonood, hindi ka pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe ka na at marami tayong gagawin dito. At mga kabarangay, mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga gusto nyong gawin ko. At mga kabarangay ha, huwag kayong killjoy ha. Huwag kayong mag-comment na April post lang to ha. Makisakay na kayo, makiride na kayo para makaganti kayo sa mga manood. At i-share nyo na to para makaganti kayo ha. Makaprank din tayo mga kabarangay ha. Basta mga kabarangay, huwag kayong maingay ha. Huwag kayong magko-comment sa comment section na ano lang to, na April post lang to ha. Makiride kayo sa akin ha, okay? Yes! This is Naisel TV Vlog at maraming salamat mga kabarangay! Yes! Yeah!